Biglang nakaramdam ng pagkainsulto si Jethro sa narinig mula sa dalaga. Naningkit ang mga matang napatingin sa kausap. Sandali lamang, wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Prangka akong tao, Jethro, at sinasabi ko ang aking nakikita. Sana lamang ay huwag maging lalaki ang magiging anak ko dahil baka magmana ito sa kanyang ama na hindi isang tunay na lalaki. You are a sorry excuse for a man, Mr. Jethro Martinez. Seryoso na wika ni Amira. Lumakad na palayo si Amira, patungo sa pintuang palabas sa coffee bar. Hinabol siya ni Jethro. Hinawakan siya sa isang bisig. Sandali lamang. Ginulo mo na ang aking buhay sa ilang sandali at ngayon ay bigla mo na lamang akong tatalikuran. Nasabi ko na ang sadya ko. Hindi ako mahilig sa mahabang usapan. Pag alis ko dito, wala ka ng karapatan pa sa batang isisilang ko bilang ama kung sakaling mapatunayan mo na anak mo nga ito. May something sa tono ng babae na hindi kayang pag-alinlangan ni Jethro. Parang nakakatsak ng husto ito sa mga sinabi at wala namang hinihinging pera sa kanya. Hindi nang ba-blackmail. Bagkus, siya pa nga ang inalok nito ng malaking halaga. Milyon para sa kanyang pangalan. Bumuga ng hangin si Jethro. Baka pwede mong ibigay sa akin ang calling card mo. Kailangan ko ng kaunting panahon para pag-isipan ito. Binigla mo ako, miss. Tatawagan kita kapag naimasmasan ako sa gulat na sinabi mo sa akin. Gumisi si Amira na tila nakakaloko. Kinuha ang isang business card mula sa bag at iniabot sa kausap. Huwag mong tagalan ang pag-iisip, Jethro, dahil hindi ako sanay maghintay ng matagal. May babala sa tono ni Amira. Pagkatapos ay tumalikod na ito para umalis. Bruha! Pabulong na wika ni Jethro. Tumigil sa paglalakad naman si Amira at lumingon. Ang pangalan ko ay Amira. Kailangang tandaan mo ito dahil kapag nakasal tayo, gusto kong tawagin mo ako ng maayos. Nagkakaintindihan ba tayo? Honey? Nakalabas na siya ng pintuan pero nakanganga pa rin ang naiwang si Jethro. Ilang sandali nang wala sa loob ng coffee bar si Amira pero hindi pa tumitinag sa kinatatayuan si Jethro. Niyanig ng babaeng yun ang kanyang buong pagkatao. Ngayon lamang siya nakatagpo ng ganoong babae sa buong buhay niya. Hey, man! Wala na siya! Hinampas ni Aldrin ang likod ng kaibigan. Pwede ka nang maupo muli. Sinabayan siya ng mga kaibigan at naupo sila sa isang panig ng coffee bar. Hey Ben, sabi ni Aldrin sa isa sa mga waiter, dalhan mo kami dito ng malamig na beer at pulutan. Yes sir, magalang na sagot naman ng waiter. Pare, narinig naming lahat ang pinag-usapan nyo ni Miss Montes, sabi ni Danilo Asuncion. My God, I can't believe this. Ang ano? Asik ni Jethro. Nanabuntis mo yung babae pare ko, sabi naman ni Simon. Hindi totoo yun. Gawa-gawa lamang ng babaeng yun ang lahat. She must be crazy at nag-offer pa ng milyong suhol. Kala mo naman na may ibubuga. Nagkatinginan ang tatlong kaharap ni Jethro. Jethro, alam mo ba kung sino yung kausap mo? Tanong ni Aldrin. Isang desperadang babaeng nangangarap na makapangasawa ng isang... My God, wala ka palang kamungmong sa mundo ng halakal. Putol pa ni Aldrin sa sasabihin niya. Sino nga ba talaga yun? Narinig mo na ba ang tungkol sa Montes Group of Companies? A business empire that deals with construction and development, real estate, electronics, and some other businesses that I can't keep track of. Paliwanag ni Aldrin. Tila nabasa ko na ang tungkol dito. So, anong kinalaman ng babaeng yun dun? Si Amira Montes lamang naman ang may-ari ng vast business empire na ito, whose total estimated assets is about 70 billion pesos. Nagsosolong anak si Amira at tanging eredera. Siya ngayon ang Chief Executive Officer ng nasabing business empire dahil retirado na ang mga magulang niya na kasalukuyang nakatira sa States. Maang na napatingin si Jethro sa kausap. You are kidding. Pinaglalaroan yata ninyo ako. Wala kaming nalalaman sa problema niyo until now. Hindi nga ako makapaniwala na na-involve sa'yo si Amira, ang tinatawag na cold fish or ice princess dahil wala siyang interes sa sino mang lalaki. Tila walang panahon sa pag-ibig. Pero nabuntis mo siya, pare. Naiiling na sinabi ni Simon. Bilib ako sa'yo, pare. Ewan ko, pero ang labo ng lahat. Pero naroon ka ba talaga sa beach resort na yon sa sinabing petsa ni Amira? Tanong ni Aldrin. Naroon ako noon dahil birthday niya at imbitado ako. Sayang at hindi tayo nagkita. May problema ako noon sa aking trabaho. Masama ang loob ko at naglasing ako. Natatandaan kong may nakilala akong babae at dinala ko siya sa aking cottage. Sinapo ni Jethro ang muka. Hanggang dun lamang ang natatandaan ko. Pero naalala mo ba na may nangyari sa inyo ng babaeng nakasama mo? O kung sino mang babae? Well, marahil. Gusot ang mga bedsheets. Wala akong suot nang nagising ako.
At may mantsa sa bedsheet. May bakas pa ng katibayan na may nakasama ako ng gabing yun. My God, si Amira nga ang nakasama mo, pare. Paano mo na-check? Dahil ang babaeng yun ay wala pang karanasan. At her age of 28 na natili siyang buo. Parang kilala mo siya, Aldrin, kung makapagsalita ka. Of course, way back in high school, business associate ng papa ko ang kanyang papa at that time. Para kami magkapatid ni Amira at matalik na magkaibigan. Hindi kumibo si Jethro. Kung sinabi ni Amira na may nangyari nga sa inyo, maniwala ka sa kanya dahil isa siyang babaeng may prinsipyo at maayos na pag-iisip. Hindi niya ibababa ang pride para makaloko lamang. At kung talagang may choice siya, alam kong hindi ikaw ang gugustuhin niyang pakasalan. Hindi nagustuhan ni Jethro ang sinabi ni Aldrin. Dahil hindi kami magkauri. Ganun ba? Hindi dahil dyan. Amira hates violence at ang boxing ay isang violent sport. Hindi ko din naman siya type. Ayaw ko ng mga payat na babae. Gusto ko yung mga voluptuous. Masarap yakapin ng mga ito. Pero anin mong voluptuous women kung iahambing mo sa 10 million pesos. Sabi naman ni Danilo at napahinto ito. Kung ako ang aalokin ng ganong kalaking halaga, maski bakulaw pa siya ay pakakasalang ko. Maging practical ka, pare, sabi ni Simon. Isipin mo maitatayo mo ng pangarap mong sports center at spa. Hindi ka na kailangan pang magpatuloy pa sa iyong boxing career. Delikado ito, baka mabulag ka pagtanda mo. Kailangan ni Amira ngayon ng mapapangasawa para hindi siya lalabas na dalagang ina. Sabi ni Aldrin. Kung hindi ka talaga interesado, Jethro, sabihin mo lamang at ako na ang magpipresentang maging asawa ni Amira. Seryoso pa na wika ni Aldrin. Ikaw? Bakit hindi? Praktikal lamang. Kailangan niya ng husband. Kailangan ko din ng misis. Matagal ko nang gustong lumagay sa tahimik at lihim kong naging crush si Amira way back in our high school days. Bakit hindi mo siya niligawan nun pa? Tulad ng sinabi ko kanina, hindi siya interesado sa sino mang lalaki noon. Pero kailangan niya ng asawa sa ngayon. Hindi kumibo si Jethro. Tinungga ang laman ng hawak na bote ng beer. Pagkatapos ay tumingin sa pambisig na orasan. Kailangan ko nang umuwi. Sabi niya, pupunta sa bahay ko ang aking manager mamayang hapon at may pag-uusapan kami. Nang nagmamaneho na pauwi si Jethro, hindi na mawala sa kanyang isipan si Amira Montes. Kung totoong lahat ang mga sinabi ng mga kaibigan niya, posibleng nagsasabi ng totoo ang babae. Dangan nga lamang at talagang hindi niya ito matandaan. Kung may maipapakita lamang sana sa kanya si Amira na isang katibayang magpapatunay na may naganap nga sa pagitan nila ng gabing yun. Anything na papawi sa kanyang pag-aalinlangan. Nabahala si Amira sa naging attitude ni Jethro Martinez nang magkausap sila. Akala niya ay magiging madali ang lahat, na madali niyang mapapapayag ang boksingerong pakasalan siya. Hindi ka panipaniwalang may lalaking tatanggi sa 10 million pesos na ini-offer niya. Baliw nga siguro si Jethro o nagpapaimportante ito. Baka sakaling dagdagan pa niya ang alok na halaga. Masyado na ba siyang plain and ordinary na hindi man lamang nagandahan sa kanya si Jethro? Hindi sinasadyang nadiinan niya ang intercom buzzer. Pumasok ang kanyang sekretarya na dala ang stenopad. Yes, ma'am? Please sit down, Maris. No, hindi ako magdidikta. May personal na mga bagay lamang akong gustong itanong. Pero keep it confidential. Yes, ma'am, of course. Maris, wala ba akong kaapil-apil sa lalaki? Tell me the truth. Huwag kang magsisinungaling. I want the truth at ipaliwanag mo ng gusto ang iyong magiging mga comments. Hindi po kayo plain at ang totoo po ay maapil ang inyong personalidad. Kaya lamang, you intimidate men dahil sa inyong mga otoridad na dating. Ano pa, Maris? Napalunok ang sekretarya. Masyadong severe ang inyong pag-aayos sa sarili. What do you mean by that? Ang pag-aayos ninyo ng inyong buhok, it's so spinster-like. Higit kayong gaganda kung ilulugay nyo ito o itatali ng ribbon sa likod. Pero kailangan sigurong matrim ninyo ng kaunti ito na abot hanggang lampas balikat lamang. And then, higit sa bagay sa inyo ang live colors instead of gray and brown na lagi ninyong suot. Napangiti si Amira. Is that all? Yun lamang po ang napapansin kong dapat ninyong baguhin, ma'am. Thanks, Maris. Isipin ko ang mga sinabi mo. Napagbunto na ni Jethro ng init ng ulo ang punching bag sa ginawang pagsasanay. Hindi pa rin mawala sa isip niya ang dalagang nakausap niya nung nakaraang araw. Pasaway na babaeng yun. Gigil na bulong niya. Muli niyang nakita sa isipan ang mukha ni Amira. Nakataas ang baba. Tiwalang-tiwala sa sarili. At tila 5 piso lamang na inalok sa kanya ang halagang 10 million pesos. Hindi ngayon alam ni Jethro kung saan siya lulugar. Kapag tinanggap niya ang alok ni Amira Montes, malamang naiisipin nito at ng kanyang mga kaibigan na kinagat niya ang 10 million pesos na inalok ng babae.
Pero hindi ang halagang yon ang gumugulo sa isipan ni Jethro, kundi ang pang-iinsultong sinabi ni Amira na sana ay huwag magmana sa kanya ang magiging anak nito kung sakaling maging lalaki. Dahil he was a sorry excuse for a man. Mga katagang hindi niya matanggap dahil hindi naman siya insensitive. Kaya niyang panagutan ang kanyang responsibilities kung kinakailangan, kung talagang kanya nga ang ipinagbubuntis nito. Napabuntong hininga si Jethro. Wala pa sa kanyang agenda ang paglagay sa tahimik, kahit na ito ang laging hinihiling sa kanya ng kanyang mga magulang, ang mabigyan niya sila ng apo. Nakapag-asawa na ang kanyang kuya Rigor at may isang anak na ito at si Cindy. Si Sean na paborito niyang pamangkin. May mga pagkakataong naiinggit din siya sa kapatid at hipag dahil may anak na ang mga ito. Ngayon, may babaeng biglang sumulpot sa buhay niya. Isang bilyonarya ayon sa mga kaibigan niya. Sinabi nito na buntis ito at siya raw ang ama. Naghahamon na ipa-DNA nila ang bata bilang pagpapatunay na nagsasabi ito ng totoo. At nag-alok ng 10 million pesos para pakasalan niya ito. Binigla siya ni Amira Montes talaga. Hanggang ngayon ay hindi pa siya nakaka-recover sa gulat na nadama at biglang pagsulpot ng babaeng yun sa kanyang buhay. Dumaan si Jethro sa bahay ng kanyang kapatid na si Rigor. Kailangang may makausap siya aside from his friends sa gym. Tsak na magiging sensible ang ipapayo sa kanya ni Rigor. "Oh, tol, napasyal ka!" Masayang bati nito. Hinalikan ni Jethro sa pisngi ang hipag at kinarga ang pamangking si Sean. "Halika at makapagmerienda tayo. Nagluto ako ng ginataang bilo-bilo," wika ni Cindy. "Wow, my favorite." Masayang naupo sa may hapagkainan ang binata. "Mukhang may mabigat kang problema, Jethro. Gusto mo bang i-share sa amin ni Cindy?" "Of course, kaya nga ako nadaan dito, kuya. Litong-lito ako at kailangan ko ng inyong advice. I'm at a loss of what to do." Isinalaysay ni Jethro ang kanyang suliranin. Napamaang ang kanyang kuya Rigor, lalo na nang ipakita niya dito ang business card na iniwan sa kanya ni Amira. My God! Si Amira Montes nga to! Isa sa mga pinakamakapangyarihang business magnates dito sa atin. Alam mo ba na nasa top 50 ang kanyang kumpanya? She is a billionaire through and through. And you got her pregnant in one night? My God, Jethro! Hindi ka panipaniwala ito pero kilala ko si Amira. Hindi ito pangkaraniwang babae na mag-iimbento para lamang magpakasal sa isang lalaki. Paano mo naman natitsak, kuya? Tol, pila-pila ang nag-aalok dito ng kasal. Mga filthy rich na katulad niya. Pero ang usap-usapan ay napakalamig daw nito at tila walang interes sa lalaki o sa pag-ibig. Pero pumayag siyang may mangyari sa amin kahit hindi niya ako kilala. Sabi mo na ayon kay Aldrin, medyo lasing ito that night dahil kaarawan niya. Sa palagay ko, isang napakalungkot na babae si Amira at maaari ng gabing yun ay pinagbigyan niya ang kanyang sarili sa nararamdamang paghahangad. Lahat ng tao ay may kahinaan at bumibigay sa ilang mga pagkakataon, Jethro. Hindi nakakibo ang binata. Alam niya kung paano ang malungkot. Siya nga, libu-libong beses na siyang sumama sa iba-ibang babae, pero tila hindi maibsan ang malalim na kalungkutan na nasa kanyang puso't kaluluwa. Sa gitna ng karamihan, ramdam niya ay nag-iisa siya. Ganon din kaya ang kondisyon ng emosyon ni Amira Montes ng gabing yun na kapwa sila nakainom? Wika ng binata sa sarili. Bakit hindi kayo mag-usap muli para magkaliwanagan? Mungkahi ni Cindy. Yung kayong dalawa lamang. Invite her to dinner. Hindi kumibo si Jethro na tila nag-iisip pa. Wala namang mawawala kung gagawin mo to. Gatong pa ng kanyang kuya Rigor. Okay, I'll do that. Sa wakas ay nasabi niya. May pinagpupulungang mahalagang bagay sina Amira at ang kanyang vice president, abogado at operations manager nang pumasok ang kanyang sekretarya. Ma'am, ipagpaumanhin po ninyo pero may gustong makipag-usap sa inyo sa labas at ayaw pong maghintay. Mahalaga daw po ang sadya niya. Sino siya, Maris? Si Mr. Jethro Martinez daw po siya. Natitsak daw po niya na hinihintay niyo siya. Nagliwanag ang mukha ni Amira. Ah, yes, si Mr. Martinez. Give me 5 minutes, Maris, at pagkatapos ay patuloyin mo na siya. Bumaling siya sa mga kausap. Gentlemen, bukas na natin ipagpatuloy ang pag-uusap na ito. Agad na tumayo ang tatlong lalaki at lumabas sa kanyang tanggapan. Saglit na tinitigan ni Drake Chavez ang mahalagang panauhin ng kanilang boss. Masama ang tinging ipinukol niya rito, pero nakipagtitigan dito si Jethro. You may go inside now, Mr. Martinez, sabi ni Maris at binuksan nito ang pintuan ng tanggapan ni Amira. Nakasandal sa kanyang swivel chair si Amira nang bumukas ang pintuan at pinagmasdan niya ang paglapit ng kanyang unexpected guest. May pakiramdam siyang darating si Jethro pero hindi sa araw na yun. Mukhang napakadaling nakapagpasya ng lalaki. Gusto niyang matawa.
Sino ba ang hindi matataranta sa halagang 10 million pesos? Baka nga hindi nakatulog si Jethro Martinez mula nang huli silang magkausap. "Good morning, Amira," sabi ng lalaki sa kanya sa kaswal na tono na tila matagal na silang magkakilala. Tumango ang dalaga. "Please sit down, Mr. Martinez. Would you like a cup of coffee or soft drinks?" "Coffee will do." Pinagmasdan niya ang mukha ng kausap at noon nakita ni Jethro ang tunay na personalidad ni Amira Montes. Sa kanyang kinaroroonan, sa likod ng malaking mahogany desk bilang Chief Executive Officer ng Montes Group of Industries, nagmukhang reyna ang dalaga, a queen in her own dominion. Cold, callous and ruthless. Malayelo ang tinging ipinukol nito sa kanya. "So, we meet again, Mr. Martinez. At tila parehong hindi mainit ang ating mga ulo. Marahil ay makakapag-usap tayo ng maayos. Pwede mo ba akong tawaging Jethro at tatawagin kitang Amira, okay?" "So what brings you here, Jethro?" "You made a proposition. I'm here to discuss it. Gusto ko sanang anyayahan kitang mag-lunch para pag-usapan ito." Ngumiti si Amira. "Mag-usap muna tayo at pagkatapos ay tingnan mo kung talagang gusto mo kung makasabay for lunch." "Suits me fine. Nagtungo ako dito para tanggapin ang proposal mo na magpakasal tayo para bigyan ng pangalan ng iyong, ang ating anak." "So nakapag-isip ka din pala ng maayos. Pero wag mong isiping ang pasya ko ay dahil sa inalok mong pera. Hindi ko pinagbibili ang aking pag-ibig at buhay. Hindi naman ako naghihirap." "Bakit ka nagpasyang pakasalan ako kung ganun?" "Ayaw kong masabi mong wala akong prinsipyo para harapin ang aking responsibilidad. May isang bagay lamang akong gustong hiningin. May maipapakita ka bang katunayan na nagkasama tayo ng gabing yun? O baka may maalala kang isang bagay na alam ko rin personally?" "Oh, you want evidence? Ganun ba, Jethro?" "Saan na? Para mawala ng lahat ng aking alinlangan." Sandali lamang. Tumayo ang dalaga at nagtungo ito sa isang cabinet. May kinuha sa loob ng isang compartment nito. Isang tila damit na nakatiklop. "Sa palagay ko ay sayo ito." Iniabot niya sa lalaki ang towel robe na isinuot niya nang umalis siya sa cottage nito matapos may mangyari sa kanila. May initials pang JM na nakatatak sa bulsa ng robe. Namilog ang mga mata ni Jethro. "Oo, akin nga to. Paano to napunta sa'yo?" "Nagmamadali akong umalis matapos may mangyari sa atin at dahil nangangatog ako sa tensyon, hindi ko na nagawang isuot ang party dress ko. Kinuha ko yan sa cabinet mo at isinuot bago ako nagtungo sa aking cottage na katabi ng cottage mo. At hindi mo na sinauli. Nang magising ako kinabukasan, wala ka na. Nililinis na ng isang boy ang cottage mo. Sayang, sana'y nagkita agad tayo nun. Malamang na naulit pang tagpong pinagsaluhan natin ng gabing nagdaan." Biglang naisa tinig ni Jethro. Namula naman ang mukha ni Amira sa narinig. Hindi siya sanay na kinakausap ng ganito ng isang lalaki. "Naniniwala na ako na may namagitan nga sa atin at tatanggapin kong ako ang ama ng anak mo. So, let's get married bago mahalata ang tiyan mo, Amira." Si Amira naman ang nabigla. "Pero my offer still stands. Mapapasayo ang 10 million pesos under the terms and condition of my former offer." Nagkabit-balikat lamang si Jethro. "Whatever you say." "Huwag mong isiping mapapatid ang iyong kalayaang gumawa ng kahit na anong gusto mo, Jethro. Malaya ka mang babae, pero maging maingat ka nga lamang para wag naman akong lalabas na kawawa." "Hindi ko naman gagawin yan, Amira. Nakahanda akong igalang ang ating pagsasama matapos tayong makasal. Maaaring isang marriage of convenience lamang ang lahat para sa'yo, pero sa akin ay kaiba ang dapat mangyari pagkatapos ng ating kasal." "Anong ibig mong sabihin?" "Baka dahil sinabi mong malaya akong mambabae, ay sasabihin mo din na pwede mo akong kaliwain. Ito ang huwag mong gagawin. Dadalhin mo ang aking pangalan pero igagalang mo ito at iingatan. Wala akong gustong makitang ibang lalaki sa buhay mo at dapat kong makamtan ang aking mga karapatan bilang asawa mo." "Mga karapatan mo?" "Oo, tulad ng normal na ginagawa ng mag-asawa. Balak kong isagawa ito sa tuwing may panahon tayo at huwag mo kong tatanggihan. Magwawala ako at maiiskandalo ka. Nagkakaintindihan ba tayo?" "Oo. After all, ang hinihingi mo naman ay kagustuhan mo, hindi ba? You can have them anytime you want, Jethro." "I will enjoy you as my wife and take my fill of you. Inaasahan kong walang magiging problema sa bagay na ito." Nag-init ang mukha ni Amira sa mga narinig. Ngayon pa man ay gumagawa na ng demands ang lalaki. Pero sa halip na mainis, nakaka-excite kay Amira ng labis ang mga sinabi ni Jethro. "Makakamtan mo ang sinasabi mong mga karapatan, alright?" Malumanay na sabi ni Amira. "Walang problema dito." "Mabuti nang nagkakaintindihan tayo. Mahilig ako sa, alam mo na, Amira. Dapat mong malaman to.
Pero maipapangako kong magiging tapat ako sa'yo kung kaya mong pagbigyan ng demands ko bilang isang lalaki. Kimi siyang tumango dahil naging napakabilis ng tibok ng kanyang puso. Bukas ibibili kita ng engagement ring. Wika pa ni Jethro. Pupunta tayo doon sa jeweler na kaibigan ko. Napatitig siya kay Jethro na parang hindi makapaniwala. Kailangan na ba yun? Naging mali ang pagkakalapit natin kaya sikapin nating maitama ang lahat. Gusto kong maging in order ang lahat. I want to give you an engagement ring at ako ang bibili ng ating wedding bands. Pero of course, ikaw ang mamimili ng design. Na masasaluha ang mga mata ni Amira. Tila